So mga kapobre, kahapon po ay naganap ang kauna-unahang committee hearing sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Kongreso sa pamumuno ni Congressman Adjong, at dito po hiningan ng komento ang 8 ahensya na inimbita sa naturang pagdinig. At ito po, panoorin nyo mga kapobre ang komento, opinion, inputs ng Commission on Election represented by Chairman George Erwin Garcia. Hello, good morning mga kapobre. Isang mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. At pizza 14 na sa buwan ng Agosto. So panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog mga kapobre. Welcome back muli sa ating munting channel, Cap John Official. For today's vlog mga kapobre ay update po sa nangyaring committee hearing sa Kongreso kahapon sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms, may kinalaman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon mga kapobre. So kahapon po sa ating content, inisa-isa natin yung mga ahensya o mga grupo na in-invite ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms para magbigay ng kanilang komento, opinion, mga inputs sa mga panukalang batas sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At ang mga ahensya pong yun ay ang COMELEC, DILG, Liga ng mga Barangay, NAMPREL, LINTE, OSJ, NAPSI at ang PPCRB mga kapobre. At nasabi ko kahapon na ang natatanging ahensya lang na pabor na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay ang Liga ng mga Barangay. Ang 7, the rest na 7 ay total na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At mayroon po silang kanilang mga position paper. Mayroon po silang kanilang opinion, komento at mga inputs. Sa umagang ito, ipakita natin at panoorin nyo ang inputs, comments, opinion at posisyon ng COMELEC. At ito po ay nirepresenta sa chairman ng COMELEC, walang iba si Chairman George Erwin Garcia. Ito po mga kapobre, panoorin po natin to ang posisyon ng COMELEC sa ginawang pagdinig sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Here we go. COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Equally important discussion, and sabi ko ba equally controversial? We have received several bills, proposed measures to reset the 2026 barangay and sanggunian elections. Comsec, so we move to House Bill number 10376. One of the authors is present, Congresswoman, from the Lone District of the City of San Juan, Congresswoman Isabel Zamora, for your sponsorship, ma'am. Thank you, Mr. Chair. On behalf of my co-authors, Representatives Girin, Asidre, Ortega, Kunghun, and Redon, I sponsor this measure. Briefly, Mr. Chair, this bill was filed in view of the compounding global economic crisis, domestic economic crisis, and we believe that having the BSK elections just over a year before the national elections put some unnecessary strain on government resources when, in view of the economic crisis, we can focus, or the government can focus on
economic recovery instead. So I ask my colleagues here to vote for this measure and support the measure. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. By mere smiling at them, you would automatically secure their support. Thank you for that sponsorship remarks. Now we open the deliberation. Maybe may I request also the members that after our guests have done sharing their inputs or their comments on the proposed measure, may we please submit your name to the Secretariat for your proper acknowledgement for the sequence of interpellation. Should you have any questions or clarification regarding the subject matter at hand. So, we start again. The star of all season in terms of election-related concern. Chairperson George Garcia. Maraming salamat po muli, Mr. Chair, sa kagalang-galang ng mga miyembro ng committee na to, sa members of Congress. Ang inyo pong Commission on Elections ay handa na magsagawa ng halalan sa November 2. Sa level ng 1 to 10, 9 po kami sa paghahanda na. In fact po, na-print na namin ang lahat ng balota, natapos kami sa ating pong cleansing ng list of voters. Nakapag-procure na po tayo ng mga dapat ma-procure. In fact, sa 19 billion 57 million na binigay po sa atin ng Kongreso sa pamamagitan ng GAA ay nakagamit na po kami ng more or less 8 billion pesos. May natitira na lang po kami na more or less 11 billion pesos. At yan po ay nasa DBM pa, hindi pa po yan kasalukuyang na-download sa Commission on Elections. Yung 11 billion po na natitira ay para po 9 billion para sa honorary ng guru natin. More or less 1 million lahat sila na maglilingkod sa ating pong 225,000 na presinto sa buong Pilipinas. At the same time po, yung po natitirang 1 billion naman ay para po sa training nila ng ilang araw dahil po tayo ay hindi po automated election. Tayo po ay manual na halalan para sa barangay ng Sangguniang Kabataan. At the same time, meron din po tayo 1 billion para sa deployment, yung pong ginagamit natin sa pagde-deploy ng lahat ng kagamitan para sa araw ng halalan. So more or less 11 billion po yun, intact pa lahat yun. Yung pong 8 billion, yan po ay earmark na and obligated na po yan. Kasama na yung lahat-lahat, kasama yung mga personal services, hiring ng casual employees, overtime services ng commission personnel, and procurement ng lahat po ng mga kagamitan. Kung sakasakali po ba na ma-reset ang barangay and SK elections, ay ano po ang masasayang dito kung meron man? Ang balota po hindi po masasayang. The COMELEC, kahit po ito may date na, it will just issue a resolution na kung saan ang sasabihin lang namin kung ano na print namin na balota ay yun na rin po yung gagamitin natin sa isang reset na barangay and SK elections. Kung meron po siguro, titingnan po namin yung po mga tinta, yung mga ballpen, yung mga thumbprint takers at saka po yung mga indelible inks sapagkat 1 taon lang po kasi ang expiry dates ng mga yan. So may posibilidad po na matuyo, magbago ang kulay o hindi na sumulat yung mga ballpen. Pero yung iba pong election paraphernalia magagamit namin. Kung sakali pong halimbawa hindi matuloy ang November 2 barangay and SK elections, magre-resume po kami ng registration of voters muli ngayong darating na September. Sapagkat syempre po kinakailangan maparehistro natin yung mga hindi nakahabol, yung mga na-deactivate, yung mga magpapatransfer ng kanilang registration at depende po kung sakali, kung kailan i-reset, doon naman po namin tatapusin yung period ng registration. Sapagkat ang plano po sana ng inyong Commission on Elections, dahil natapos na po tayo sa ating registration, kami po ay muling magre-resume ng registration para sa national and local election ng 2028 sa February at ito po ay matatapos sa September 30 ng 2027 para po eksakto sa 2028 elections. So, kami po ay handa and therefore kung inyo pong sasabihin at ituloy yung election sa November 2, kakayanin po namin yan. Yung pong nung nakaraang linggo tayo po lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo at pinapa-request po namin na baka pwedeng ang November 3 ay madeklara na walang pasok din sapagkat walang pasok ang November 2, ang November 1 po ay undas kung sakali sa mga Katoliko, kung sakali pong uuwi sila para sa pag-observe ng undas, at least po hindi kagad sila luluwas ng November 2 kung walang pasok ang
November 3. Hinihintay na lang po namin yung aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo. Na-review po namin isa-isa yung pong lahat ng mga panukalang batas ng mga ikagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Nakita po namin ang title po lahat. Ang mga titles po, lahat ng naandyan po ay postponement of the barangay and SK election. Nagkaroon po tayo ng kaso, yung Pumakalintal versus the Commissioner election, na kung saan nag-impose ng napaka-strictong requirements ang kataas-taasang hukuman kapag ka magpo-postpone ng isang halalan. Una po, basic principle. Ang Kongreso ang may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang mag-fix ng o mag-postpone ng isang halalan. Ang COMELEC, binigyan po nyo kami ng delegated authority na mag-postpone ng halalan on a very limited ground like violence, terrorism, force majeure, loss or destruction of election paraphernalia. And the postponement can only happen for 30 days. Pero yung general postponement, nasa kapangyarihan po yan ng Kongreso. So nakita po namin ang title is really postponement because of the energy crisis, because of what is happening in the Middle East, and because of what perhaps will be increase in the prices of commodities and etc. Technically po, and this is with all due respect, yung ground na ito, kung sakali pong ito ipapasa ng ating pong Kongreso, will be tested as against the very strict measure or guidelines issued by the Honorable Supreme Court. So doon po siya ibabangga. And therefore, whoever are the proponents of this postponement should be prepared to defend to the Honorable Supreme Court later, kung sakali pong ito maipasa, as against that very strict guidelines. Napaka-strict po ng guidelines na inimpose ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po, dapat po kasi, di ba po, may election sana tayo noong nakaraang taon. Yan po ay dahil nga po sa na-postpone yung dating eleksyon. Ito po ay kinwestiyon muli. Ang dahilan po ng postponement ay sapagkat, liliwanagin ko po, yung huling postponement ay sapagkat nagkaroon po ng batas fixing the term of office of barangay and SK officials. From 3 years, ginawa po itong 4 years. Sa ating pong saligang batas, Article 10, Section 8, ang sabi po, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials which may be fixed by law. Anong ibig sabihin? Sabi po ng Korte Suprema sa kasong binabanggit ko, na it is the sole prerogative of Congress, sole to the exclusion of anyone, to fix the term of barangay officials. You can make it 3 years, you can make it 2 years, you can make it 5 years, you can make it 10 years. It is the sole discretion of Congress. Kung kaya nung ipinasa po ang Republic Act 12232, yung po yung batas natin na nagpo-postpone at nag-fix ng term from 3 years to 4 years, and nagkaroon ng consequent effect of postponing the election, ito po ay hindi tiniaro ng Supreme Court. In fact, yung petition na final tungkol po sa constitutionality and legality of 12232 was dismissed by the Honorable Supreme Court. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, yung sa nangyari sa 12232, ang ginawa po nila doon ay hindi postponement. It became what we call as term fixing law. Hindi po siya postponement law. And therefore, dahil term fixing law siya, hindi po in-apply ang Makalintal Doctrine. Hindi po tiniaro, hindi po di-reverse ang law, di-declare na unconstitutional. So dito po lahat sa inyo po mga panukala, ito po ay postponement law. Wala po kami nakita na term fixing law. Kung sa Senado po, nahaharap din po kami later, ay it's a term fixing law. Ang kanila pong pinopropose from 4 years, ginagawa po nilang 5 years yung pong panukala. So hindi po namin sinasabing gayahin niyo po. Ang sabi lang po namin, basta ang inyong COMELEC ay handang-handang isagawa ang halalan po natin sa darating na November 2. At ang amin lang pong pakiusap, sana po maging maliwanag ang lahat bago po matapos ang September. Kasi po, alam niyo po, halimbawa po, yung mga pinapaskill natin
pinapaskil natin sa labas ng presinto ng mga listahan. Yung pong piniprint natin ng mga listahan ng mga botante sa loob ng presinto, pag natapos na po namin lahat siyang ma-print, hindi na po natin magagamit yan sa susunod sa buong Pilipinas. Bakit po? Dahil magbabago na po yung project of precinct, magbabago ang pangalan ng mga botante sa listahan, dahil nga po may mga madadagdag na mga botante and therefore may posibilidad na madagdagan din ang mga presinto. Kung sakali pong marireset ang barangay and SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election. Uulitin ko po, yung sabi po ng Korte Suprema doon sa huling desisyon niya, na kaya kinonsider na constitutional ang Republic Act 12232, ang sabi po niya, kasi yung postponement was just a consequence or incidental to the fixing of the term from 3 years to 4 years. So ang dating po, hindi pala talagang ang purpose is to postpone but to fix the term. So yun lang po ang part ni COMELEC. Basta ipag-utos na lang po sa amin, we will comply, we will follow, but we are ready to conduct the election by November 2. Okay, thank you. Thank you very much, Chairman George. So yan po, narinig po niyo mga kapobre ang posisyon ng COMELEC. Sa pagbungad pa lang, sinabi na kaagad ng COMELEC na si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na handa na po sila sa November 2, 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. At doon po pinaghahanda ng COMELEC ang mga proponent, ang mga authors ng nasabing mga panukalang batas na ipospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Sinabi ni COMELEC Chairman na get ready sa pagdepensa sa Korte Suprema, dahil hayagang sinabi ni COMELEC Chairman na lahat po ng mga panukalang batas sa Kongreso ay puro po postponement. At sinayad po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Makalintal Doctrine. Sinabi ni COMELEC Chairman na noong 2025 postponement, dineclare ng Korte Suprema na konstitusyonal yun dahil hindi po postponement ang nakalagay. Ito po ay term fixing at yan po ay ang Republic Act 12232. Pero sa mga nakabinbin na panukalang batas sa Kongreso ay puro po postponement. Wala daw nakita si COMELEC Chairman na term fixing. Kaya pinaghahanda niya ang mga authors nito sa pagdepensa sa Korte Suprema, dahil ang babanggain daw nila ay ang naunang desisyon na ng Korte Suprema. Kaya kahit ordinaryong tao ang makikinig sa pagdinig na yon ay maliwanag na mahihirapan po makapasa ito sa Korte Suprema or mahirapan itong katigan ng Korte Suprema, dahil mayroon na po silang naunang desisyon mga kapobre, at ito po yung Makalintal Doctrine. At sa pagtatapos ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inulit na naman niya na ang komisyon po ay handa na pong isagawa ang November 2, 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. So yan po ang komento, inputs at opinion ng COMELEC. Sa susunod na video mga kapobre ay ito naman pong opinion, komento, inputs ng LINTE ang ating pag-uusapan. LINTE po ay Legal Network for Truthful Election. So next video ay panoorin nyo ang opinion ng LINTE. At ihuli na lang natin tong opinion ng Liga ng mga Barangay, dahil sila lang po sa 8 ahensya na pinatawag ng
Committee on Electoral Reforms, sila lang po ang pabor na ipospon ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, panghuli na natin yan pag-usapan. Tapusin muna natin itong 7 na tutol na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, mga kapobre. So, this is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye-bye and God bless us all.